dapat i-abolish na yung small committee na yan. And instead, kapag ka mag-determine ng budget, that should be through the Appropriations Committee. Wala nang small committee. Ano? Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Dr. Michael Batu, isa pong ekonomista ng ating makakasama. Doc, good morning. Magandang umaga sa iyo, Jade, at magandang umaga rin sa iyo, Admar, at sa ating mga taga-subaybay. Po, siguro unahin natin reaction po ninyo doon nga sa unang araw ng deliberasyon ng budget po natin. Itong mahigit 6 na trilyong pisong proposed national budget kahapon nga ay nakatuon, inungkat muli yung controversial na 2025 national budget tulad na po na panood natin na kanina. Ano ho ba ang inyong masasabi? Hinihingi po, hinahanap yung committee report ng small committee dyan sa Kamara. Dapat lang talagang ungkatin yan, Jade. Kasi ang goal ng current administration, lalo-lalo sa House, ang kanilang goal dyan is transparency. Yan yung sinasabi ni Speaker Martin Romualdez. Ngayon, kung gusto nila talagang maging transparent sa kanilang pagtataya ng budget, kinakailangan ilabas nila lahat ng mga meron sila, patungkol dun sa mga nangyari nung nakaraan. Kasi if their goal really is to restore public trust in the budget process, they have to do things like this, to disclose all of the information na meron sila para manumbalik yung pagtitiwala ng tao. Kasi over the years, nagkaroon talaga ng erosion ng trust sa sistema natin, lalo na sa sistema ng pagtataya ng budget. At nakita nga natin yan, kinalabasan yan, yung 2025 budget na marami nagsasabi na pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng ating bansa. So itong ginawa ni Congressman Chanco, demanding for transparency, hinihingi niya yung small committee report na yan, maganda yan. That is a good step in the right direction para ma-restore yung tiwala ng tao. And besides, alam mo Jade, the fact na nag-exist yung small committee na yan, that tells us na meron talagang hidden agenda yung mga ibang mga mambabatas. Kasi kung mag-organize ka ng isang small committee, sino-sino yung nandun sa small committee na yon? At bakit sila nandoon at how, these are powerful people, Admar and Jade. And these are, ito yung mga nagdedetermina ng kung magkano yung mga i-insert, kagaya nung nabanggit ni Congressman Chanco. So, kung talagang gusto nila maging transparent at maging accountable, dapat ilabas nila yung report na yan. Kasi dyan magpapakita kung sino-sino yung mga naging involved dyan at kung magkano yung mga na-i-insert na mga pork barrel dyan. Of course, it comes in many names. And then ultimately, para magkaroon talaga ng tiwala ang tao. And moving forward, dapat i-abolish na yung small committee na yan. And instead, kapag mag-determine ng budget, that should be through the Appropriations Committee. Wala nang small committee. Kung sino-sino yung mga miyembro ng appropriation, sila ang magdidesisyon yan. Sila ang mag-steward nung proseso. Wala nang small committee na involved. Kasi pag may mga ganyang small committee, dyan nagkakaroon ng corruption, Jay. Nagsimula kasi yung tanungan dyan, Doc, para na rin maintindihan ng ating mga kababayan. Ang tinanong ng ni Congressman Toby Chanco, si Finance Secretary Ralph Recto, kasi nga ang mga economic at finance manager ay nandoon para alamin kung paano ba popondohan itong saan kukunin, di ba? Yung pondo para nga sa susunod na taon na budget. At naitanong ni Congressman Chanco kung paano nabawasan ang iba. Dahil nga talaga tapos ngayon sumagot itong si Finance Secretary Recto, yung Kongreso, tinuro balik sa Kongreso kung sino ang nagdagdag, kung sino ang nagbawas doon nga sa pondo. So kaya yun ang hinihingi saan, kasi hindi pala natanggap ng mga kongresista itong ang report ng committee. Dapat sana ay in-archive after na mapagdesisyonan ng small committee. Kasi nga, madagdag ko lang din, Prof, Doc, sinabi ni bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera, siguro na monitor mo siya, noong 18th Congress, naging bahagi po siya ng small committee. At during that time, ay may minutes of the meeting, at the same time, may small committee report. So yun ang tanong natin. And pwedeng makuha yung small committee report na yon, Jade. Kumbaga accessible siya. So halimbawa,
kung ikaw ay membro ng Kongreso, you can demand, no? Pwede mong i-ask yan doon sa kanila na ilabas yung report na yan. That should be made available to members, no? Kasi tama nga naman si Congressman Chanco diyan. Kasi kung meron kang naidagdag diyan, nagkaroon ng insertion, saan mo kukunin yung in-insert na yon? Ibig bang sabihin nun, it could mean one of two things. One is may nabawas sa iba, no? Or talagang magically magkakaroon ng karagdagang budget, no? Ibig sabihin, pwede nilang utangin yan o galing yan halimbawa sa yung mga tinatawag na unprogrammed, no, ng mga appropriations. So, kumbaga, Jade, itong nakikita natin, this is a problem, no, that has been ongoing sa ating sistema, lalong-lalo na dyan sa House of Representatives, in terms of how they determine, no, itong nagiging budget ng ating bansa. And tama rin naman si Secretary Recto kasi nung tinanong siya dyan, sabi niya, saan daw nanggaling? Sinabi niya sa Kongreso, tama nga naman yun. Kaya nga ang aking sinasabi dyan, aking suggestion, moving forward, wala na dapat yung small committee na yan. At dapat lahat ng meetings na yan, dapat yan may minutes. Di ba nga, Jade, hiningi rin ni Congressman Chanco yung minutes ng meeting. Kasi kung walang report, ibig sabihin may minutes din yon. Kasi pwede naman sila mag-small committee meeting kahit na walang report pero nagkaroon ng minutes. Kasi hindi ka pwede magkaroon ng committee meeting, Jade, kung walang quorum. So kung may quorum, ibig sabihin may record kung ilan yung mga umattend, no? Kung sino-sino yung umattend at merong record nung naging proceedings. Nandun yun sa minutes. Hinihingi nga rin ni Congressman Chanco yung minutes pero wala silang na-produce. No? So yan ay nagpapakita ng kawalan nila ng transparency in terms of how they deal with people's money. Nakakahiya, Jade, nakakahiya yung ganyan na ginagawa nila kasi hindi naman nila pera yan, that is people's money, pinaghirapan niya ng tao, no, mula sa mga buwis na binabayaran, and yet kung ganyan-ganyan nila lang nila na gastos, it's really embarrassing, that we have these kinds of leaders among us. Kaya nga itong ganitong sitwasyon, Jade, dapat ito sasend ng message sa taong bayan na talagang dapat po tayo ay maging magbantay, no, sa nagiging proseso na ito. Dapat tayo magmatsyag, no, at ating usisain kung ano po yung ginagawa ng ating mga leader kasi lahat po tayo maaapektuhan nito eh. Kapag ka nagkaroon ng aberya dyan, ang ultimate maapektuhan dyan is the ordinary person through higher taxes, no, babayaran yung mga utang na yun na lumalaki. Naipakita nga rin dun sa DBCC meeting na yan, yung briefing na yan yesterday, na lumalaki yung utang natin. So, kumbaga, ang talagang maapektuhan dyan is the ordinary person. Kaya dapat talaga magmatsyag tayo and we care. No? Kailangan magkaroon tayo ng kumbaga ng concern, no? Dahil pera po yan ng tao.